we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Magandang umaga! Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Atid namin ang mahalagang lokal na balita mula sa Luzon. Good morning, partner! Good morning sa'yo, partner. Yeah. Diba? Araw ng Wednesday ngayon. Oo, amazing Wednesday. Amazing Wednesday. Pag-uusapan natin ngayon ang tungkol sa urban farming. Ito yung tinatawag na food production, raising animals, chickens, goats. Fisheries din. Oo. Any types of agriculture, hindi lang siya sa farmland, kundi even dun sa mga water sources natin. Mahalaga ito, partner. Especially, pwedeng maging hobby, pwedeng maging negosyo rin ng ating mga kapuso. At saka ang hugot dito, nagmamahalan na kasi yung mga bilihin, yung mga gulay, mahal na lahat. yung mga isda. So, kailangan na nating i-produce yung sarili nating pagkain. Ay, mamaya po. Narito na ang mga unang balita. Mga kapuso, nagpatupad ng price ceiling ang gobyerno para matulungan ang mga consumer na makabili ng murang bigas sa merkado. Pero marami pa rin daw ang natataasan sa presyo ng bigas ngayon. Marami tuloy ang naghahanap ng NFA rice sa pamilihan. Matagal nang walang ibinebentang NFA rice sa palengke. Nakasaad kasi sa batas na gagamitin lamang ang NFA rice sa calamity and disaster operations. Nasa 27 pesos ang presyo ng NFA rice nang huling ibenta sa merkado. Sa ngayon, kaunti pa rin daw ang supply ng 41 pesos na regular milled rice sa mga supplier. Samantala, 22 micro-retailers ng bigas sa Pangasinan ang nakatanggap na ng tig 15,000 pesos na financial assistance mula sa listahan ng DTI. Nilooban ng mga hindi pa nakikilalang salarin ng isang bahay sa barangay Gigilonen, Mangaldan, Pangasinan. Kinuha ng mga kawatan ang mahigit 5 feet na imahen ni Jesucristo na nakapako sa krus. Unang nadiskubre ng caretaker na si June Aquino na nawawala ang imahen ni Jesucristo nang maglinis siya sa altar. Dagdag pa niya, mahigit 7 dekada na raw ang tanda ng imahen ni Jesucristo na minana nila sa namayapang lolo. Antigo raw ito at nagkakahalaga ng mahigit 100,000 pesos na isang dahilan kung bakit ito pinag-interesan. Nagsasagawa na ng investigasyon ng PNP sa insidente. Habang nagpaalala ang simbahang Katolika na dobling kasalanan ang pagnanakaw, lalo na sa imahen ni Jesucristo. Kulay kalawang at malabong tubig na nagbumula sa mga gripo ng Pamana Water Corporation, inirereklamo ng ilang residente sa Dagupan City. Nagkatutok, Jasmine Gabriel Galban. 1 hanggang 2 beses kada linggo kung maranasan daw ang tila kulay kalawang o malabong tubig na lumalabas sa mga gripo sa bahagi ng Barangay Maluwod sa Dagupan City. Mayroon po kasi madumi po yung nilalabas ng tubig. Hindi na po namin ginagamit yung tubig. Nihintay na lang po namin na luminaw ulit. Aminado ang pamunuan ng Pamana Water Corporation na may mga gantong reklamo silang tatanggap. Ipinaliwanag nila ang dahilan ng water discoloration at na malinis at ligtas na gamitin ng tubig. Hindi mo naman maiwasan kasi na magkakaroon ng mga sediments doon sa loob ng tubo dahil alam naman natin kung minsan may kasamang sand yung tubig, diba? Tapos nagsisettle sila sa tubo. Kaya kung minsan nagkakos yun ng discoloration. Bilang tugon, magsagawa ng water flushing sa mga lugar na nakararanas ng water discoloration. Nakaschedule sa September 22, araw ng Biyernes, ang water flushing sa bahagi ng Barangay Maluwod. Sa oras na matapos ang flushing, paalala ng Pamana Water Corporation na huwag munang gamitin ang tubig na lalabas sa gripo. Paagusin muna ng 2 minuto hanggang sa luminaw ang tubig. Jasmine Gabriel Galban para sa Mornings with GMA Regional TV. Isang owner-type jeep ang nahulog sa gilid ng kalsada habang binabagtas ang kahaba ng SC-Tex sa bahagi ng Concepcion, Tarlac.
Sa investigasyon ng otoridad, galing Tarlac ang sakay ng owner at pauwi na sana ng Cavite nang mangyari ang aksidente. Aabot sa 10 hanggang 15 talampakan ang lalim kung saan nahulog ang owner. Nagtamo ng minor injuries ang 4 na sakay ng owner. Ayon sa MDRRMO, nawala ng kontrol ang sasakyan matapos pumutok ang gulong. Payo ng otoridad sa mga motorista, i-check ang glow baggage bago bumiyahe. Sugatan ang 49 anyos na si Reden Dakis, prinsipal ng Santo Tomas North Elementary School ng pagbabarili ng 2 sospek na sakay ng motorsiklo sa Jaén, Nueva Ecija. Sakay ng SUV ang prinsipal papasok sa gate ng eskwelahan nang mangyari ang pamamaril. Nagawa pa raw niyang bumaba ng sasakyan at pumasok sa compound ng paaralan matapos ang pamamaril. Agad naman siyang itinakbo sa ospital ng mga kasamang guro dahil sa tinamong sugat sa katawan. Mabilis namang tumakas ang mga gunman, kaya activated na ang Oplan Bacod ng Nueva Ecija Police Provincial Office sa mga exit at entry point ng Jaén para tugisin ang mga ito. Pansamantalang sinuspende ang pasok sa Santo Tomas North Elementary School dahil sa pamamaril, habang kinundena ng lokal na pamahalaan ng Jaén ang pangyayari. DND Secretary Gilberto Teodoro Jr. pinangunahan ang turnover ng bagong aircraft ng Philippine Air Force. Narito report. Mismong si Department of National Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. ang nanguna sa blessing at turnover ng bagong Cessna 208B Grand Caravan aircraft sa Clark Air Base, Mabalacat City, Pampanga. Mula ito sa grant ng US government para sa Philippine Air Force. Naisakatuparan ng grant sa tulong ng Foreign Military Sales Program. Mahigit $50 million na pondo ang inilaan ng US government para sa 3 aircraft sa bansa. Noong July 2017, nang unang makapagbigay ng 2 unit ng Cessna 208B Grand Caravan aircraft ang US government sa bansa. Binigay ang pangatlong unit ngayong taon. Nagkaroon din ng traditional champagne pouring sa bagong aircraft. Sa kanyang interview sa media, sinabi ni Teodoro na sumasailalim na sa validation ang mga balita kaugnay sa coral destruction sa West Philippine Sea. Now, we have to validate it and then we'll coordinate with the Department of Foreign Affairs so that we can file the appropriate action. Ang brand new C-208B ay may upgraded integrated flight deck, audio panel, center console, audio control panels, cockpit display, airborne sensor operators console, inertial navigation system at iba pa. Ayon sa Philippine Air Force, ang bagong aircraft ay makatutulong para sa surveillance capabilities ng bansa. So definitely this aircraft will help us, will boost our capability in making sure that we secure our territory and our sovereign rights. Joan Punsoy para sa Mornings with GMA Regional TV. Sa puntong ito, mga kapuso, isang aquaculturist sa Dagupan City ang magtuturo sa atin ngayong umaga ng tinatawag na urban farming. Magkakasama natin live si Russell Simorio. Russell, good morning! Good morning CJ at good morning sa ating mga kapuso. Wonderful Wednesday mga kapuso. Narito tayo live sa isang urban farm sa Barangay Tapuac, Dagupan City. At makakasama natin mamaya si Doc Wesley Rosario at ibabahagi niya sa atin yung mga karagdagang kaalaman sa pagkakaroon ng urban farm. Kung mapapansin natin mga puso, itong nasa malapit sa akin ngayon, ito yung tinatawag nila na fish condo. May lawak ito na 4 by 5 meters at humigit kumulang nasa 1,000 mga red tilapia yung inaalagaan dito. At kung mapapansin natin, may mga kangkong dito, no? Ito yung ginagamit kasi para malinisan yung tubig na ginagamit naman ng mga red tilapia. At bago natin kausapin si Doc Wesley, papakain muna tayo itong mga red tilapia. Alam mo, CJ, napakabilis ng sense itong mga red tilapia kapag sinabuyan mo sila ng pagkain at talagang mabilis nilang nararamdaman yung mga sinasabi mo dyan na pagkain. At makakasama natin mga kapuso si Doc Wesley Rosario. Doc, good morning po. Good morning, Russell. Good morning, CJ. Apo. Doc, ano po yung main purpose ng pagkakaroon po natin ng urban farm at paano ito makatutulong para sa sustainable livelihood natin? Okay, ang challenge natin ay sa maliit na area makapag-produce tayo ng halaman, ng gulay, makapag-produce tayo ng animal protein. So dito sa akin, merong manok, merong isda.
Dito sa fish condo, pinag-integrate natin yung gulay at saka yung isda. So itong mga drum na ito, puno ng isda yan. Sa aquaponics, ang base ng ating production ay gulay. Pero dito sa fish condo, ang gusto nating ma-produce ay mas maraming isda. Yung gulay ay ginagamit lang natin para ma-filter yung tubig. Sa ilalim ay may asola, malakas din yang mag-filter ng tubig. Plus, yung asola kinakain ng poultry, kinakain ng isda. So, yun yung principle ng integrated farming. Okay. At CJ, alam mo, bukod dito sa red tilapia, marami pa o iba't ibang klase pa ng isda yung inaalagaan dito sa urban farm na ito. Meron ditong mga giant gourami na nakita natin kanina. At Doc Wesley, ipakita lang natin sa ating mga puso, ano po itong insect larvae, parang uod po ata. Ang challenge natin ay kung paano mapababa yung production cost. Karaniwan, ang production cost ay natutukoy dun sa artificial food, sa feeds. Ngayon, mapapababa natin yung gasto sa feeds kung gagamit tayo ng asola, which is madali namang paramihin in 3 to 5 days, madodouble kung 1 kilo yung binili mo, in-start mo, magiging 2 kilo na yan. At walang additional input. Meron ding nabibili na high protein diet, ang tawag dito ay insect protein. Pwede silang, ito ay parang magot na nabibili ngayon, sinasadyang paramihin. At kung ito ay ibibigay natin sa ating isda, ay gustong-gusto nila. So mas maraming tayong ipakain na klase ng pagkain sa alaga natin ay mas maganda yung kanilang paglaki. Hindi tayo nakapik sa isang uri lang ng pagkain. Okay. Pero Doc, magkano po yung magagastos natin kung halimbawa ako Doc, gusto kong magkaroon itong fish condo sa aming bakuran. Ilan po yung maaari kong gastusin sa pagkakaroon po nito? Hindi lalayo sa 50,000 kasi dati-rati 35,000 lang ito. Ngayon siguro nasa 50,000 na. Yung kuryente may pump ito pero may timer naman. So pwede nating ayusin na paputol-putol yung takbo ng ating water pump. Yung water pump kailangan natin na itaas para ma-filter yung tubig. Tapos dadaan dito sa mga drum. Yung mga dumi matatrap dito sa malalaking tubo bago dadaan dito sa mga kangkong. Finally, yung mga ammonia, nitrite, nitrate ay sisip-sipin ng kangkong. Meron na tayong kangkong. Plus, mas malinis yung tubig, mas safe yung tubig para sa isda. Okay. Maraming salamat, Doc Wesley Rosario. At mga kapuso, babalik kami mamaya ni Doc Wesley para pag-usapan naman natin yung tinatawag nilang ano po yung tawag natin dyan, Doc? Azola. Mamaya yan mga puso, kaya abangan lang po natin at tumutok po kayo dito sa GMA Regional TV o Mornings with GMA Regional TV. Balik sa'yo, CJ. Maraming salamat, Russell Simorio. Magbabalik ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Mga local thunderstorm dulot ng ITCZ, asahan pa rin ngayong araw. Tutukan sa report. Mga local thunderstorm at ulang dulot ng Intertropical Convergence Zone ang maaasahan pa rin ngayong araw. Ayon sa Pag-asa, patuloy na umiiral ang ITCZ sa Mindanao. Ngayong umaga, asahan ng maayos na panahon sa halos buong Northern at Central Luzon base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Pero pagsapit ng hapon, maghanda na sa pag-ulan. Posible ang heavy to intense rains sa ilang lugar kaya maging alerto mula sa banta ng baha o landslide. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV.
Viral ngayon sa social media ang video kung saan makikita ang isang sawa na nakasiksik sa compartment ng motorsiklo. Gumamit ng kahoy ang 22 anyos na si Lloyd Alvin Castillo para matanggal ang sawa. Galing pa raw siya sa kanilang bahay sa San Juan, Ilocos Sur. Naramdaman daw niya na may parang gumagalaw sa kanyang compartment pero hindi niya ito pinansin. Pero nang magpapagasolina na, dito na tumambad ang sawa na hinuli ng mga taga roon. May payo naman ang DNR sakaling maka-encounter ng wildlife gaya ng sawa. Hanggat maaari iwasan ng mga ito at huwag hulihin at kung kayang ibalik sa kanilang habitat ay gawin dahil kabilang sila sa mga protected species. 6 na araw mula nang mapaslang si Attorney Maria Sanyata Liuliwa Alzate na isang private prosecutor sa Bangged Abra. Wala pa ring tukoy na suspect sa pamamaril. Kaya ang binuong Special Investigation Task Group ipapa-enhance ang na-recover na CCTV footage ng gunman sa Anti-Cybercrime Division ng Camp Crame para sa identity ng mga ito. Ayon pa kay Abra Police Provincial Director Police Colonel Froiland Lopez, susuriin ang mga rogues gallery ng bawat PNP station na posibleng makatutulong sa investigasyon. Ayon pa sa PNP, ang propesyon ni Alzate ang nakikitang motibo sa pamamaril. Pagpaparami ng azola pwedeng pagkakitaan. Balikan natin live si Russell Simorio. Russell! John, nagbabalik tayo dito sa Urban Farm. Good morning at syempre kasama pa rin natin si Doc Wesley. Pag-usapan naman natin itong tinatawag nitong azola, kung paano pinaparami at kung ano yung main purpose nito. Doc Wesley, wag na tayo magpatumpik-tumpik pa, Doc. Pag-usapan po natin itong azola. Ano po itong main purpose nito, Doc? Itong azola ay isang aquatic fern na normal na tumutubo sa mga aquatic environment, no? Ginamit ito for 50 AD pa, napakatagal. At hindi natin alam, ang IRI, International Rice Research Institute, ay may koleksyon ng azola. May azola rin pala sa temperate countries, yung may mga snow, at meron sa tropical. So sa atin, since tropical tayo, ang pinararami natin ay yung azola na pang Pilipinas. Okay, ang azola ay nagagamit na fertilizer ng mga palayan. Pwede sa mga gulay. Dahil mataas ito sa ammonia. Mataas ito sa nitrogen at yun ang kailangan ng ating mga palay. Sa pagpaparami ng azola, kusa lang siya nag-iipon ng nitrogen dun sa kanilang dahon. Okay, Doc, ipakita po natin, Doc, kung paano po ito ginagamit doon sa mga alaga po nating mga duck. Ito ay nakakatulong dahil sa simpleng sistema lang, mapaparami natin ito. In 3 to 5 days, madodoble yung dami ng azola mo nang wala kang masyadong ginagawa. So, i-demonstrate ko kung paano ito kinakain ng isda, kinakain ng mga bibi. Ayan. So, pwede rin natin ibigay sa baboy. Ayan. So, walang kahirap-hirap. Kailangan lang, hindi siya masyadong nasisinaga ng araw. Kailangan lang medyo lilim. Pangalawa, hindi totoo na kailangan i-fertilize. May kakayahan siya na dumami nang wala kang ginagawa. Hindi mo kailangan lagyan ng tain ng hayop o kung ano-ano pa. Malaking tipid, Doc. Malaking tipid ito. Ito yung challenge ng farming Farming ng vegetable, farming ng isda. Kung makakatipid tayo sa feeds at sa fertilizer, azola ang alagaan natin. Ayun. Doc Wesley, maraming salamat. At mga kapuso, nalaman natin yung mga karagdagang mga information patungkol sa pagkakaroon or kung paano tumatakbo itong ang urban farm. Yan muna ang latest mula rito sa Dagupan City. Balik sa'yo, Joanne. Maraming salamat, Russell Simorio. Boiling Lake sa Manito, Albay. Ating pasyalan sa report. Maliban sa angking ganda ng Bulkang Mayon na kadalasang dinarayo ng mga turista sa Albay, isa sa bagong destinasyon ng probinsya ang tinaguriang Boiling Lake na ito na matatagpuan sa barangay Nagutgot sa bayan ng Manito.
Sa sobrang init ng kumukulong tubig at putik sa lugar, kaya raw ditong makapaglaga ng itlog at mga root crop. Sa 15 minutos ng ibuntog mo dyan, lutong-luto na. Kaya may dalang panganib sa mga hayop at maging sa mga tao na bumibisita sa lugar. Ang mga residente, sinasamahan ang mga pumapasyal sa lugar para maiwasan ang anumang aksidente. Gumagawa naman ng pathway at pasilidad ang lokal na pamahalaan para doon lamang manatili ang mga turista at bisita. Ayon sa Mines and Geosciences Bureau, nasa loob ng Pokdol Mountains ang bayan ng Maanito na may mga inactive volcano. Isa raw ito sa mga dahilan kung bakit mayroon ditong boiling lake kahit malayo naman ang bayan mula sa Bulkang Mayon o Mount Bulusan sa Sorsogon. US Army pa noong 1951 na aerial photos that are available sa holdings namin, lumalabas na meron mga 8 or 9 na volcanic centers dyan sa area. Kaya nga naging geothermal source natin, no? Maliban dito, may isa pang boiling lake sa barangay Nahulugan na tinatawag naman na Nagaso Lake. Pero mas mababa ang temperatura ng tubig nito. Nagpaalala naman ng MGB sa LGU na regular na i-monitor ang carbon emission ng lawa. Ang amoy asupre o sulfur na inilalabas ng lawa ay delikado sa mga taong may respiratory disease. Pinaalalahanan naman ang mga turista na sumunod sa protocols na ipinatutupad ng mga otoridad para maiwasan ang anumang aksidente. Jessica Kalinog para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, tutok lang dahil magbabalik ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Rescue units sinisikap na makahanap ng survivors sa Derna, Libya. At Thai farmers umaasang makababawi dahil sa mataas na presyo ng bigas sa world market. Tunghayan sa Globalita. Isang linggo matapos ang matinding pagbaha sa Derna, Libya, tumambad sa mga Russian rescuer ang laki ng pinsala sa pagragasa ng tubig mula sa ulan at bumigay na dam. Nagmistulang ghost town ang lugar na binalot ng makapal na putik. Sinisikap ng mga search and rescue unit na makahanap ng mga survivor. Kasabay nito ang clearing operation sa mga debris ng gusali at lupa na humambalang sa daan. Tinatayang nasa 5,000 ang nasawi sa Derna at hindi mabilang ang pinsala sa ari-arian. Tumaas ng 9.8% ang presyo ng bigas sa world market kasunod ng exportation ban sa India. Kaya nakikita itong oportunidad ng mga rice farmers sa Thailand. Doble raw ang kayod nila ngayon sa bukid para habulin ang laki ng demand. Yun nga lang, kalaban din nila ang kakulangan sa patubig. Katunayan, natutuyo na maging ang malaking dam sa Bangkok. Nangako naman ng suporta sa mga magsasaka ang Thailand government para makabawi sila at kumita habang mataas ang presyo ng bigas. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga revelasyon sa mystery drama series abangan sa huling linggo ng Royal Blood. Tunghayan sa report. Marami ang nagulat nang i-reveal si Margaret Royales bilang killer ni Gustavo Royales sa The Royal Blood. Trending ang breathtaking scene ni Rian Ramos sa bubungan ng kanilang bahay. Pero hindi kumbinsido ang ilang fans ng Royal Blood na siya talaga ang killer. Yan ang abangan sa mga kapanapanabik na last episodes ng mystery drama series na Royal Blood sa GMA Primetime. Sa behind the scenes sa Maging Sino Ka Man, ipinakita ang paghahanda ng aktres na si Barbie Fortesa sa mapanghamong action scene habang sakay ng motorsiklo. Sa eksena, mahuhulog sa ilog si Monique, ang karakter ni Barbie, matapos habulin ng kalaban. Kita rin kung paano mag-internalize si Barbie habang binubuhusan ng tubig. At pag-roll ng kamera, intense agad ang aktingan habang gumagapang siya paahon sa ilog. Tiyak naman daw na mas aabangan pa ang mga eksena sa Maging Sino Ka Man, 8 p.m. pagkatapos ng 24 oras. Gab De Luna para sa Mornings with GMA Regional TV.
Mga kapuso, mark your calendar dahil bukas, Thursday, September 21, ay aabangan ang Tambalang Barda sa kanilang mall show sa Balanga City, Bataan. Bukod kina primetime princess Barbie Forteza at pambansang ginoo David Licauco, kasama rin sa Maging Sino Ka Man mall show sina Rain Mackenzo at Hannah Priscillas. Kaya sa mga taga-Bataan at karating probinsya, magkita-kita tayo bukas sa Vista Mall sa Balanga City, Bataan. Mga kapuso, gagawin naming mas inspiring ang inyong morning dahil oras na para sa ating #MorningFeels. There is no barren land, only barren minds by Dr. Romulo Davide, a farmer scientist and Ramon Magsaysay awardee. Ayan mga kapuso, try natin ang urban farming ha. Mga kapuso, 96 days na lang, Pasko na! Maraming salamat mga kapuso sa pagtutok sa Mornings with GMA Regional TV. Samahan niyo kami mula Lunes hanggang Biyernes. Ako po si Joan Punsoy. Maaaring mapanood ang ating episode sa www.gmaregionaltv.com at mag-subscribe sa official YouTube channel ng GMA Regional TV. Ako po si CJ Torida. Buong pwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.